Ang tsaka ng mga music ko, no ba yan? Paulit-ulit ko dahil ilang araw na, apat na araw na, wala kaming internet. Charot! Oo nga, ang hirap kumilos. Pag lahat nakikita mo, nakadepende tayo sa internet. Grabe, pag wala ng internet, parang malumanay na ang buhay, halupay-pay na. So sa lahat ng mga kaibigan natin, subscribers natin na nanonood dyan, here in the Philippines and also abroad, yung mga OFW natin na napapasaya at napapangiti sa mga chinichika natin, talagang mapapangiti tayo dito sa susunod na episode natin. Kasi kahit si Madam Mel Chanco ng 24 oras ng GMA7 ay talaga namang hindi napigilan ng pagtawa at panunukso kay Iya Villania, o sa ibang ang pag-pronounce na is Iya Villania. Pero sa amin po kasi bilang taga doon ng mga ninuno ni Iya sa Talisay, Camarines Norte sa Bicol, sa isang lugar doon sa Talisay, Villania, kung paano nilang i-pronounce po yung apelyido ni Iya Villania, yun ang kanya. Pero dito sa showbiz, talagang Iya Villania. Anyway, tinutokso nga siya ni Madam Mel, kasi nga sabi ni Madam Mel, if she remembers it right, it was during the time na nasa pang-apat pa lang na pagbubuntis itong si Iya, na sabi niya, ano ba yan, Drew? Halos taon-taon mo na lang yatang binubuntis itong si Iya kasi lagi nagbabakasyon nga naman doon sa portion niya na na showbiz doon sa 24 oras. And this time around, parang nagbakasyon uli itong si Iya, and then after ilang days bumalik, at pagbalik, in-announce nga niya na nag-e-expect sila ni Drew ng kanilang ikalimang magiging anak. Di ba nakakaloka? Kaya tawan-tawa. Tapos may mga kaibigan tayo sa News and Current Affairs program ng GMA7 na nire-relate nila yung mga private jokes nila behind the scene, and na nagtutuksuan sila, at laging ang sample doon yung ang tawag doon, panunukso nila kay Iya nga, dahil sabi nila malakoneho daw. Koneho pala ang tawag kay Drew. Kasi yung koneho daw, hindi ko alam, dahil ako nag-alaga ng koneho. Pero syempre, pinapag-aralan natin na ang koneho nga naman daw, parang masyadong isa sa mga animal daw yan. Sa Animal Kingdom na sobrang init, sobrang hilig na talagang pag tumabi lang ang lalaking kuneho, pag tumabi sa babaeng kuneho, asahan mo na magkakabuntisan. Parang ganon. So, sana positive yung ganong biro ni Madam Mel kay Drew. Kasi wala namang masama ako nakikita, kasi napag-alaman natin na parang si Drew yata, parang lumaki na maliit lang ang pamilya, parang isa o dalawa lang sila sa pamilya nila. So parang pinangarap niya na pasiguro pag nag-asawa siya, pangarap nila magkaroon ng maraming anak. Although there was one interview in the past na sinabi ni Iya na hanggang 4 lang okay na, kasi nagkaroon na sila ng mga babaeng anak. And parang hindi nga natapos doon, kasi ito nag-expect sila ng kanilang ikalimang anak, na nakakatawa kasi lately din, nanganak naman itong si Christine Hermosa. Ang ganda-ganda ni Christine. Alam mo, tama yung pinost ng kanyang kapatid na si Kathleen Hermosa, na parang, ba't ganun? Kapapanganak lang yan tapos picture, yung baby. Ang ganda-ganda ng itsura, na parang walang makeup at all, pero Diyos ang Diyosa pa rin ang dating. Nananganak naman nga si Christine ng kanilang ika-6 na magiging anak ni Oyo Boy Soto. Di ba? Nakakatawa kasi kung ika-5 daw itong kina E at Drew, parang basketball team ako kompleto na niya. Ay naka-6 na itong sina Christine at saka si Oyo, ay volleyball team naman daw sila, di ba? At yun yung mga ganung klaseng joke na hindi mo dapat kainggitan, na kinatutuwa natin. Although, syempre, sa mas malalim na perspektiba or perspective, titingnan mo syempre na hindi mo naman pwedeng i-bash sila na anak sila ng anak. Although, di ba, kasi may mga family planning program tayo, may mga sinasabi tayong dapat ganito lang ang ideal family na masusuportahan mo ang mga anak mo, na pakainin, na ipadala sa magandang eskwelahan, at ayusin ang buhay nila in the future. Pero bilang mga celebrities naman sila na I'm sure nakapag-ipon, tapos itong mag-asawang at saka si Drew parehong aktibo naman, feeling ko naman
Kaya sila, ka-afford naman nila na magkaroon ng panglimang anak pa. Or kung madadagagagan pa, why not? Nasa kanila naman yun. Pero hindi sa pagiging, dahil mga kuneho ang tawag kay Drew. Charot! Tapos, ganun din naman kay Oyo Boy Soto na isa sa mga magagaling na nagpapatakbo ng ilang negosyo ng kanyang daddy na si Vic Soto. At may mga naipon din naman, plus Dina Bonnevie pang nanay niya, na syempre alam naman natin na sinusuportahan din at may mga pinamamahalang sinusuportahan. Hindi ibig sabihin na nakadepende sila dun sa pera o yaman ng mga parents, kundi nagbibigay ng oportunidad na maturuan sila sa pagninegosyo. And si Christine, of course, na may sarili din ng mga na kakayahan na sa pagdating sa paghawak ng pera, at may pera din naman. So hindi naman siguro katakataka na kaya nilang suportahan. Hindi ba? Hindi ang issue doon, hindi yung, dahil yung iba binabash, na may mga ibang nagbibigay ng negatibong komento na parang, ayan, anak ng anak, chuchu, porque mga celebrities, kung gano'n naman kagaganda ang mga anak mo. Diba? Maganda, gwapo, kumbaga nag-improve naman din ng lahi. Plus, the fact na kayang-kaya naman nila economically, na kahit sabi mong magkaroon pa sila ng karagdagang mga anak in the future, kaya nilang arugain, kaya nilang paeskwelahin, kaya nilang bigyan ng magandang buhay. Kahit paano yun ang punto doon Plus, syempre, hindi natin matutumbasan o mababayaran yung kaligayahan na naibibigay nito mga batang ito, hindi lang sa mga parents nila, kundi sa mga mga relative. Kita mo si Dina Bonnevie, right after ng mga anak ni Christine, ando doon agad sa ospital, kalong-kalong niya yung kanyang bagong apo, di ba? Plus, ganun din naman siguro sa pamilya Arellano, o kaya kina Iya. The same, lang, na ang pagpapalaki ng pamilya nakadepende sa kakayahan din ng mga magulang na yung suportahan ang mga anak sa lahat ng aspeto, na to the point na tawag doon, ini-spoil or what. Pero yung suporta na maayos ang pagpapalaki, maganda ang kalusugan, ang kompleto sa pagkain, etc., hanggang sa pag-aaral, hanggang sa pagiging moral na tao, relihiyoso, madasalin, may takot sa Diyos, wala tayong problema doon. Kahit isang dosena pa siguro ang maging anak nila, dahil unang-una nag-improve ang mga lahi nila. And on that note, Don, gusto kong palakpakan, pasalamatan Christine Hermosa, i-congratulate Christine Hermosa Soto, Oyo Boy Soto, Iya Villania, Villania, and Drew Arellano. Sige, i-improve ang lahi, padamihin ang mga magaganda at matatalino at mga magagandang tingnan sa buhay natin dito sa Pilipinas. Ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Palambet Nabus, nagpapasalamat dito lamang sa Unbearable Channel.